Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Ating pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang One Night Stand with a Young Man Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Part 10. Ano ang nakakatuwang panuuri ng necrophilia at isang zuphilip? Napaungol ako sa unan na hawak ko habang nanunood ng Twilight with Gabriel. Oo, alam ko. Hindi ko akalain na manunood ako ng pelikula kasama ang lalaking ito. Inihatid ako ni Gabriel sa bahay mula sa appointment sa doktor, at makalipas ang isang oras ay bumalik siya na nagsabing nakipagtalo siya sa kanyang ama sa kanyang opisina at kailangan niyang magpalamig. Dahil nagsimula na akong manood, sumama na siya sa akin. Pinakamasamang pagkakamali kailanman. I swear Gabriel, kung hindi ka tumahimik at panuurin, kakaladkarin ko ang katawan mo palabas ng bahay na ito, sabi ko na pinanengkitan siya ng mata. Simula nang manood siya ay nagrereklamo na siya sa bawat eksena at nagrereklamo tungkol sa kanilang pag-arte. Paalala sa sarili, huwag nang manood muli ng pelikula kasama ang Gabriel Mondragon. Bakit? Panimula niya pero tumalon ako at pinatahimik siya. Iyon na ang huling babala. Ngayon ay gumawa ka ng iba at hayaan mo akong manood ng payapa. Pumunta sa ibang lugar at magpalamig. Sawang-sawa na ako sa pagrereklamo mo sa lahat. Napasabunot ako sa buhok ko sa frustration. Nakita ito ni Gabriel at natawa. Tinitigan ko siya. Okay. Okay. Natatawa na sabi niya habang naka-surrender position ang mga kamay niya. Wala ako sa mood na manood muli. Ipinadyak ko ang aking paa at pumunta sa kusina na iniwan ang isang nakatutuwang Gabriel. Noong huli kaming nagkita sa coffee shop, tinanggap ni Gabriel ang aking mga tuntunin at kahit alam kong hindi ito tama, gusto kong magkaroon ng sense ang baby ko kung ano ang pamilya kapag siya ay lumaki. Kahit papaano alam kong kayang ibigay sa akin ni Gabriel iyon at hindi naman namin kailangang magkaroon ng falling in love shit. Lumaki sa mga taong akala ko ay aking mga magulang ay hindi kailanman nagpaunawa sa akin ng kahulugan nito. Noong ampunin ako ni James Ford, nakita ko kung paano napinsala ng pag-ibig ang isang tao. Ang aking foster dad ay naliligaw at hindi naging masaya at ginawa ko ang lahat para sa kanya ngunit hindi ito naging sapat. Umilaw ang phone ni Gabriel at tumigas agad ang ekspresyon ng mukha niya na ikinakuryos ko pero nanatili akong tahimik. Kinuha niya ang phone niya at may tinawagan pagkalabas niya ng kusina. Nagpatuloy ako sa paggawa ng mga sandwich at bumalik siya makalipas ang 5 minuto na may malamig na tingin. Mag-empake ka ng damit mo. Lilipat ka na. Hindi na siya nagsalita pa at nagulat ako sa nangyari. Impake mo na ang mga gamit mo, Isabela. Malamig ang boses niya at medyo kinikilig ako. Ibinuka ko ang bibig ko para magtanong pero binigyan niya ako ng malamig na tingin kaya pinipilit akong tumahimik. Wala akong pupuntahan kasama ka. Pinipilit kong magmukhang hindi apektado sa kanyang panlilisik, ngunit baka sa kanyang mga mata ang pagkainip at pagkairita. Huwag kang matigas ang ulo, Isabela. May babala ang tono niya. Tinitigan ko siya sa mga mata at ngumisi habang nakaupo sa isa sa mga stool sa mesa. Hindi ako pupunta saan man kasama ikaw. Sumilay ang galit sa kanyang mga mata at sa isang segundo ay napuno ng takot ang aking katawan, at ang sumunod ay natulala ako sa kung paanong ang kanyang mabagyo na kulay abong mga mata ay naging halos itim. Hindi siya umiimik habang papunta siya sa harapan ko at sinusundo ako ng bridal style, at bumagyo palabas ng kusina patungo sa pinto.
Nabuhay ang gulat sa akin at nagsimula akong magprotesta laban sa kanyang mga braso, ngunit napakalakas nito. Pilit kong binabalewala kung gaano kaginhawa ang nararamdaman ko at isumpa ang bawat salitang alam ko sa kanya. Makalipas ang 2 minuto ay nagmamaneho si Gabriel sa napakabilis na bilis. Gustong-gusto ko ang bilis, ngunit ang pagtingin sa puting buko at nakakuyom na panga ni Gabriel ay nagpapanik sa akin. Napapikit ako ng mariin sa takot na tumingin sa daan. Bigla kong na-miss kung paano pinagtatawanan ni Gabriel sina Edward at Jacob. Nami-miss ko ang mapang-akit niyang ngiti at mga sarkastikong komento. Sinilip ko siya at napansin kong nakakuyom pa ang mga panga niya, pero hindi na ganoon kaputi ang mga buko niya. Nabawasan pa nga ang bilis ng takbo namin. Binuksan ko ang mga mata ko at tumingin sa harapan. Anong nangyari? Ang tanong ko ay sinagot ng katahimikan at nagsimula akong makaramdam ng inis. Bakit ka nagdesisyon agad sa pag-alis ko? Sinubukan kong muli, ngunit ang kinalabasan ay nananatiling pareho. Goddammit Gabriel, kailangan ko ng mga sagot dito. Sumasabog ako. Isang frustrated na buntong hininga lang ang pinakawalan ni Gabriel at muling bumilis ang takbo ng sasakyan. Laro ba ito sa kanya? Tumingin ako sa labas at napansin kong palabas na kami ng bayan patungo sa cottage. Ano kaya ang posibleng nangyari? Lahat ng tanong mo sasagutin ko mamaya. Narinig ko ang hindi gustong boses niya makalipas ang ilang minuto. Kaya magsalita ka, retorika kong sabi sa sarkastikong boses. Tumingin ako sa unahan habang sinusubukan kong haplusin ang aking tiyan ng marahan, at ang kilos na ito ay hindi napapansin ni Gabriel na nagpatitig saglit sa kanyang mga mata na hindi ako komportable. Napatigil ako sa ginagawa at tumingin sa labas ng bintana. Wala akong damit o pera. Sabi ko makalipas ang 2 minuto. Hindi na ako nag-abalang tumingin sa lalaking katabi ko at hindi ako umaasa ng anumang tugon. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Bibilhan kita ng damit mamayang gabi. Gusto kong magprotesta pero naalala kong siya ang may hawak dito at bigla akong nakaramdam ng sobrang galit. Ito ay isang uri ng kidnap. Babalaan kita na alam ni Harry ang tungkol sa lugar na ito. Inilabas ko ang kasinungalingan. Muling lumitaw ang nakakamatay na ekspresyon kay Gabriel, and this time wala na akong pakialam. Ibalik mo ako. Kailangan kong kunin ang aking telepono, purse, damit, at gamot. Napansin kong mahinahon ang boses ko. Napakakalma. Babalik ako at kukunin ang mga ito para sa iyo. Katahimikan. Hindi ako makapaniwala na ito rin ang taong naging sobrang mapaglaro at ngayon ay masungit at stressed. Sa sandaling huminto ang kotse sa harap ng cottage, agad akong lumabas ng kotse na desperado para sa hangin na walang tensyon. Sinundan ko si Gabriel papasok ng bahay. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Ngayon, napataas ang isang kilay ni Gabriel sa utos ko at pilit kong hindi nawawala ang tiwala ko. Kukunin ko ang mga gamit mo. Manatili ka lang. Sabi niya pagkatapos bumuntong hininga. I'm so sorry pero hindi ko masabi sayo. Walang stress, remember. Nagsimula na siyang lumabas. Naku mister, sasabihin mo sa akin ang lahat sa sandaling ito. Kung hindi mawawala sa oras na bumalik ka. Mukhang frustrated si Gabriel at hinawakan ko ang mainit niyang kamay. Maaari mong sabihin sa akin. Tumingin ako sa mata niya. Hindi ko napansin ang mga bag sa ilalim ng kanyang mga mata at mukhang pagod na pagod siya. Hinila niya ako papunta sa isa sa mga love seat. Ang masasabi ko sa iyo ay isinumbong ka ni Bianca sa kanyang ama at ngayon ay alam na niya ang tungkol sa iyo. Bakas sa kanyang mga mata ang panghihinayang at kalungkutan. Hindi ko talaga sinasadya na ihalo ka at ang baby natin sa lahat ng ito. Patawarin mo ako. Kumurap ako ng 2 beses. Gabriel Mondragon ba talaga ito? Mananatili ako dito, okay. Isang mapagpahalagang tango ang ibinigay niya sa akin. Pero pwede ko bang sabihin kay Harry na magtagal ako dito? Mawawala siya sa isip niya kung hindi. Tumingin si Gabriel sa mga kamay namin saglit. Ganoon ba talaga kalaki ang tiwala mo sa kanya? Ang napansin ko kay Gabriel ay bihira siyang magtiwala kahit kanino.
Hindi rin talaga ako magtitiwala sa kanya simula ng lahat ng ito ay nagsimula sa kanyang katangahang plano pero sa kung anong dahilan ginagawa ko. Huwag muna akong tanungin kung bakit. Oo, pinagkakatiwalaan ko siya sa buhay ko. Focus sa target, Isabela. Kung huminto ka sa paghinga sa tabi ng tenga ko, baka makuha ko na ito sa pagkakataong ito. Nakatayo sa likod ko si Gabriel at ang sabihing hindi ako gaanong apektado ay isang kabuuang kasinungalingan. Sinubukan kong barilin ang target ngunit nalampasan ko ito ng ilang pulgada at napaungol ako sa frustration. Makakabalik pa tayo bukas. Hindi ka dapat magpapagod. Tumango ako pero sinubukan ko ulit pero ganoon din ang nangyayari. Pinilit kong turuan ako ni Gabriel kung paano mag-shoot. May alam akong pagtatanggol sa sarili na natutunan ko nang magbanta ang aking kidnapper na babalikan ako kapag napunta siya sa kulungan at dahil buntis ako, hindi ako maaaring makisali sa gayong masiglang aktibidad at kaya nagpasya akong magbaril. Kinailangan ng maraming panghihikayat upang kumbansihin si Gabriel at ngayon ay narito ako pagkatapos ng 1 oras na pagsasanay sa likod ng cottage. Gutom ka na ba? Ipag-aayos kita ng makakain mo. Sabi ni Gabriel habang papunta sa kusina. 4 na araw na ang nakalipas mula noong dumating ako sa lugar na ito, at nagpasya si Gabriel na tumira na rin dito pagkatapos niyang naisip na hindi dapat mamuhay ng mag-isa ang isang buntis. Lalo na kung ina ng anak niya. Hindi na ako makapagreklamo since napakalinis niya, organized at magaling magluto. Paano ko tatanggihan iyon? Ang masama lang ay ang pakikitungo niya sa akin na parang isang marupok na bagay. Magiging masarap ang sandwich. Pinagmamasdan ko habang kinukuha niya ang lahat at inihahanda ang mga ito. Napansin ko na kapag may ginagawa siya, ginagawa niya ito ng buong atensyon. May importante akong meeting in 2 hours. Magiging okay ka ba? Tumango ako. Bored na bored ako dito. Pwede ba akong sumama sa'yo? Ano bang problema mo? I mean hindi sa meeting. Hindi ko pa nakikita ang opisina mo at gusto kong makita ito. Kasinungalingan. Nakita ko ito pagkatapos kong mawala ng malay noong araw na pumunta ako para sa interview ngunit sa tingin ko ay hindi niya naaalala. Binuhat kita sa opisina ko pagkatapos mong mawala ng malay. Tumaas ang isang kilay ni Gabriel at agad na uminit ang pisngi ko. Naalala niya. Pakiusap. Bakit gusto ko pang pumunta? Okay, maghanda ka. Nanlaki ang mata ko. Hindi ko inaasahan na papayag siya. Pumayag ka. Ganun lang kadali. Pang-aasar ko sa kanya. Ipinulupot mo ba sa daliri ko? Pang-aasar ko pa sa kanya at binigyan niya ako ng sumisilip na babala. Inilibot ko ang aking mga mata at kinain ang sandwich na binibigay niya. May en-suite ang opisina ko kaya hindi ko nakikitang kailangan mong lumabas. Kahit kailan ay hindi ka dapat lumabas ng opisina ko kung wala ako, inilibot ko ang aking mga mata. Opo, Daddy, sabi ko na tumutulo ang tono ko ng sarcasm. Oo, labanan mo ako at papaluin ka ni Daddy. Sabi ni Gabriel na may kasamang sexy na ngiti na nagpainit agad sa pisngi ko. Nanlaki ang mata ko. Hay nako. Nagmamadali akong lumabas ng kusina papunta sa kwarto ko habang naririnig ko ang tawa ni Gabriel. Walang hiya na lalaki. Kaya bakit gusto ni Isabela Alvarez na sumama sa akin sa opisina? Alam mo namang delikado doon. Ang mga tao ay madalas na pumupunta doon. Nagkibit balikat ako. Gusto ko lang makita ang opisina mo. Naiinip na ako sa bahay. Nanood ako ng mga pelikula para tumagal ako habang buhay. Bahay, pilit na pinipigilan ni Gabriel ang isang ngiti, at napagtanto ko nakakatawag ko lang sa cottage home. Alam mo ang ibig kong sabihin. Napatingin ako sa bintana at biglang hinawakan ni Gabriel ang kamay ko. Hindi ko sinasadyang hindi ka komportable. Kung ituturing mo ito bilang iyong tahanan, maaari tayong manirahan dito kasama ang sanggol. Ang bahay ay maraming silid at may malaking likod bahay. Fit for a family. Family, simulan mong isipin na nakikipaglaro si Gabriel sa 5 years old na version niya habang nanunood at tumatawa ako. Ano bang iniisip mo? Tanong ni Gabriel na sinira ang panaginip ko. Wala.
Isang tanong na laging bumabagabag sa isip ko. Ginagawa mo ba ito dahil karga-karga ko ang baby mo? Saglit na kumikislap ang mga mata ni Gabriel sa akin. Oo, ibig kong sabihin kung hindi dahil sa sanggol ay nasa aking penthouse pa rin ako na nabubuhay sa aking normal na buhay. Sinisisi niya ba ako sa mga pagbabago sa buhay niya? Oo, ang stupid mong plano ay humantong sa amin dito. Nasa trabaho na sana ako ngayon at hindi na kailangang mag-alala kung magiging mabuting ina ako sa aking anak. Ipinarada ni Gabriel ang kanyang sasakyan nang makarating kami sa harap ng Mondragon's Company. Lumabas ako nang makita kong may gusto siyang sabihin. Sinundan ko siya papasok ng building at lahat ng mata ay napunta sa amin. Huminto si Gabriel at hinintay akong maabutan. Dinaanan ko ang magaling na receptionist na mas mabait sa akin at kumaway ako sa kanya. Kumaway siya pabalik na hindi sigurado at nagtatanong na nakatingin sa akin. Hindi niya ako naaalala. Dinala ako ni Gabriel sa elevator na nakasulat sa VIP. Bakit gusto mo rin ng isang marangyang elevator? May problema ka ba sa pagiging maluho? Tanong ko ng malakas. Hindi ko siya sinasagot. Tumingin ako sa paligid ng opisina ni Gabriel at tumango ako bilang pagsang-ayon. I would really commend the interior designer. Isa itong opisinang may temang itim at puti at bagamat narito ako noon, hindi ako naglaan ng oras para pahalagahan ito. Ang scheme ng kulay ay ginagawa itong mas malamig at nagbibigay ng perpektong kapaligiran sa pagtatrabaho. Mr. Mondragon, your meeting start. Biglang pumasok ang isang matangkad na blonde na babae at nagsimulang magsalita kaya napataas ang kilay ko. Napatingin ako kay Gabriel. I'm sorry. Akala ko mag-isa ka. Inayos niya ang kanyang salamin at tumalikod na para umalis. Okay lang Miss Connor. Meet my fiancée Isabella Alvarez. Bigla akong nabulunan ng hangin kaya naubo ako. Binibigyan lang ako ni Gabriel ng kanyang mga sikat na ngiti. Binibigyan ako ng PA ng isang basong tubig na talagang pinahahalagahan ko. Si Gabriel at ang kanyang PA ay aalis sa loob ng 20 minuto na iwan akong mag-isa sa malaking opisina. Dumiretso ako sa bookshelf niya at iniskan ang mga libro niya. Business, business and business. Walang iba. Gosh, ang sarap maging siya. Sunod kong pinuntahan ang ref niya. Mga tsokolate. Isang compartment na puno ng mga tsokolate. Mahilig sa tsokolate si Gabriel. Kumuha ako ng isa at umupo sa upuan niya at naghanap ng mapapanood na pelikula. Yeah, I know, napanood ko na ang mga pelikula para tumagal ako ng panghabang buhay pero pinapanood ko pa rin sila. Ginagawa kong komportable ang sarili ko at kinuha ang chocolate sa kamay ko at pindutin ang play. Makalipas ang 25 minuto sa mga pelikula ay bumukas ang pinto sa sobrang lakas kaya napatalon ako sa aking upuan. Isang galit na Bianca ang pumasok na mukhang nakakamatay. I paused the movie at umupo ng tuwid. Ikaw, mabilis siyang gumalaw sa harapan ko. Nagtataka ako kung paano ang isang buntis na babae ay maaaring kumilos ng napakabilis at ang aking mga mata ay nagtataka. Mukha namang flat ang tummy niya at tumaas ang isang kilay ko. Sinundan ni Bianca ang line of sight ko sa tummy niya at nakita ko ang isang masakit na ekspresyon. Ikaw, dumura siya ng makamandag habang nakaturo sa akin. Dahil sa'yo nawala ang baby ko. Dahil sa'yo hindi ako pinuntahan ng fiancé ko sa ospital. Bago ko tanggapin ang sinabi niya ay sinunggaban niya ako at hinila ng mahigpit ang buhok ko dahilan para mapasigaw ako sa sakit. Kailangan mong pagdaanan ang ginawa ko. Hinihingal na patuloy ni Bianca. Siguradong malakas siya. Nangingilid ang luha sa mga mata ko pero buong lakas kong pilit na paalisin si Bianca. Kahit papaano ay nagagawa ko ito pagkatapos na bigyan siya ng isang mahusay na pagtulak, ngunit isang segundo pagkatapos, itinulak niya ang dibdib ko sa sobrang pagkatisod at pagbagsak ko. Akin si Gabriel, sigaw ni Bianca. Tumama ang ulo ko sa mahogany table at bigla akong nakaramdam ng 1,000 tusok na tumusok sa aking bungo. Isabella.
Lumalakas ang boses ni Gabriel sa paligid ng opisina at agad akong nakaramdam ng ligtas. Haharapin siya ni Gabriel. Sa wakas ay sumuko na ako sa kadilimang tumatawag sa akin. At dito na po, nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV at Deborah Stories, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.